Give us an assessment, sir, of the situation there now at ano po ang kailangan nyo pa mula sa national government. Ngayon, ma'am, sa Bugo City, we are now retrieving bodies, ma'am, from trap in one barangay. Then yung iba po ay na-retrieve na po namin. So, yung need talaga namin yun is temporary shelter. Yung mga tents, yung sleeping kits, potable water, drinking water. Kasi yung linya ng tubig namin ay natira yung mga pump station. So we only have one pump station available now or functioning. Then we are now distributing water also from selected barangays. So yan po yung initial namin ngayon, ma'am. Is there hope to find survivors still underneath the rubble, sir? Now, ma'am, wala na kaming, we're not looking for a survivor, but we are now retrieving dead bodies were trapped in one area named Barangay Gairat. And the other barangays were we already retrieved the bodies and placed it to the Cebu Provincial Hospital po. Okay. And can we confirm that you have 30 dead dyan po sa Bugo City alone? Or has the number changed? 31, ma'am. But still, we did not identify the one we're trapped in Barangay Gairan. So, even the neighborhood there, wala pa silang talagang exact detail kung ilan talaga yung natrap sa isang pension house po. Okay. Saan so, po yun? po mag-increase ng konti. Which barangay po, sir? Barangay Gairan po. Gayaran. Tama po ba? Gairan po. Yes po, ma'am. Sir, you know, in other quakes before, marami pong survivors na kukuha even days after. Pero bakit po wala na pong pag-asa na makakuha ng mga buhay pa? Na-rescue na po kasi namin kanina ng umaga, ma'am. Early in the morning, actually mga alas 4 ng madaling araw, na-start na kami ng operation, yung search and rescue. So, na-recover namin yung mga buhay. Then by morning, hindi namin makuha yung mga yung no sign of life na po kasi we need heavy equipment from different agency din po. So that's why yung nangyari dito po. Opo, gumuho ba ang gusali o may nagkaroon ng landslide? Ano po ang nakatabon sa mga katauhan po, sa mga tao? We have one barangay, ma'am, named Barangay Pinabag. Yun po yung pinakataas na bundok namin. Yung sa gilid ng bundok, may mga nakatira doon. So, yun po yung natabunan ng landslide. Okay. Then, yung mga iba naman, yung nasa proper namin na yung mga 3-story building, yun po yung mga gusali na nagkulak. Saka yung sinabi kanina, na yung SM Cares na sa Barangay Pulambato, na 2-story row house building, nag-pancake collapse po. So, yun po yung mga area din. Yung mga facilities namin, actually, talaga ma'am, sira. Marami talaga sira sa amin. So, we need talaga ng tulong for rehabilitation po.